na nakikinig sa salita ng Diyos. Ilan tayo, sister? Nako. Ay, Ilan na nyo dyan na nakalista nyo dyan? 30, 32, ilan ba? nasa 37 po. Ang dami, no? Puri ng Diyos. Oh. So talagang nakapuri ang Diyos sa karamihan sa atin. So salamat sa Diyos sa inyo po. Sa inyong mga namutawing bibig sa mula kaninang pagising hanggang ngayong araw o sa madali sa buong araw po ngayon. So na maging instrumento nawa tayo sa Diyos. Okay. Okay, so nagbalik na naman tayo sa anong tawag yung karaniwang panahon. Yung ang kulay natin ngayon ay green, no? Green, yung berde. Ano yung typical nga ang tawag doon? Yung meaning ng simbolo ng green? Oh, yung Regular. ay, Hope po, hope. hope, okay, Ah? yung pag-asa, okay? Yung pag-asa. So, mayroong inasahan ang Diyos sa atin. Yes po, umaasa lagi ang Diyos at mahabang panahon sa pag-asa ito. Kasi habang ang Diyos po ay siyang may habang pasensya, okay? Okay, may mahabang pasensya. Tayo day inasahan niya may inasahan niya siyang mahabang pag-asa sana, no, na mayroong babalik at babalik sa kanya, magbalik loob, natural maglingkod gaya sa ating mga ginagawa mga kapatid na naging instrumento tayo sa mapuri sa Diyos. Ang tanong, ito na ang tanong mga kapatid. Kasi nagbalik tayo sa karaniwang kapanahonan. Ano ba ang disenyo ng simbahan? Kasi simbahan Katoliko ang nag-guide natin dito. So, bakit kaya gano'n na mayroon pang pag-iba-ibang mga seasons? Okay, sige po. Balik sa karaniwan, tapos kapistahan, tapos kapaskuhan, yung mga, ano kaya kuha niyo? Sige ko, pwede na kayo mag-participate po. Interactive tayo ngayon. Ano kayong disenyo ng simbahan? Bakit kaya, no? na mayroong ganun nga seasons of liturgy? Ayan, nandiyan taga-liturgy. Sino yung taga-liturgy dito? Si Sister Fel, pwede na rin, no? Magsabi ka lang ng isang sagot, sister, kasi para ibigyan natin ibang sagot din iba. Sige po. Bakit kaya seasonal ang ating pananampalataya? Wow, seasonal ang ating pananampalataya. Grabe, no? Huwag naman. Hindi yun. Bakit kaya? Na iba-iba ang seasons ng ating pananampalataya. Sige po. Sige po. Number 1, sinong gusto niyang magtaas ng kamay o maglabas kanyang boses? Bro, hula. Ay, hula. Hindi, ano lang po. Isang answer. Yes lang po, kung totoo. Ay, kung ito po o hindi. Sige po. Parang depende po yan sa sa buhay ni Kristo. Yung Okay. stages ng buhay niya. Wow, No? maganda. So isang sagot yan. Okay, totoo yan, sister. Isang sagot yan, ha? Na seasons ng liturhiya natin. Unang-una kasi nakasintro ang liturhiya natin sa kay Kristo, no? Sa Kristo po. Okay, nakasintro sa liturhiya natin. Ang liturhiya natin nasa kay Kristo mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa pagkabuhay muli at pag-akyat sa langit pagbaba sa Espiritu Santo. Seasonal talaga. So, ayon ito, unang-una nakasentro sa buhay ni Kristo. Okay. Magandang answer. Perfect. Isang answer yan at nangunguna at nagagataas na answer yan. Okay. Itutuloy yung Sister Rose din kasi alam na alam niya yan. Isa-isa lang, sister, para mayroong iba din participation. Isang answer lang. Tama naman yun. Ano kaya? Bakit seasons? Ibang kulay. Kasi una-una nakapunto sa buhay ni Jesus. Okay. Okay po. Next nga sagot. Igagather natin ito kasi maganda kasi. Para mayroon tayong palaging masagot sa ating mga kapatiran din. Bakit kaya iba-ibang kulay? Bakit iba-ibang selebrasyon? Kasi naayon yan sa buhay ni Kristo. Okay, isa lang answer yan. Number 1. Number 2. Sinong gusto pang lumabas hindi lumabas. Ibig sabihin, magpalabas sa kanyang boses po. Magparating sa kanyang boses po dito po sa ating online. Nag-isip-isip kayo. Mayroon ba kayong iniisip? Biro lang ha. Mayroon talagang iniisip. Okay.
Nag-isip-isip naman, di ba po? Okay po. Bro, para po malaman yung iba-ibang selebrasyon na nangyayari Yung sa celebration. pamamagitan, sa pamamagitan ng mga kulay na sinusuot ng mga Okay, palagi ding okay, celebration. Okay, isang answer, correct. Correct 'yan. So, nakatuon sa buhay ni Kristo. Iba-ibang celebration, kaya nga iba-ibang kulay. Yan, ang celebration kanino man palagi sa celebration na nilagay na kalendar, holy year calendar ng simbahan, no? Holy year calendar ng simbahan. Ang celebration na 'yan, natural, pabalik na naman kay Kristo Jesus, okay? Sa banal na Santisima Trinidad, sa ating pananampalataya, mga celebration 'yan. Okay, wow, ang ganda, no? So, iba-ibang kulay, iba-ibang seasons dahil sa mga selebrasyon natin po. Ang ating pananampalataya, yung sinasabi ni Sister B, si Brother, sino yun? Brother Ed, Koda nga, let us celebrate. Let us celebrate. Kasi celebration kasi ang buo nating pananampalataya. This is a celebration. So, dahil sa celebration na yan, magkakaiba-ibang kulay, magkakaibang pagdiriwang. Iba-ibang kulay, iba-ibang seasons o yung kapanahonan. Yan, maganda yan. Iba-ibang celebration, nakatuon kay Kristo. Number 2. Number 3, sino pa naisip niya? Brother Rick, ako pahabol. Liturgist yan. May iba't iba tayong season dahil ng iba't ibang mensahe. Parang gano'n na rin. Yan, Iba't ibang mensahe ng pananampalataya. Oo, mensahe. Di ba yung mensahe? Yes. Lahat Yeah, Christ Center. Oh. Yes, okay. Maganda din yan. No? Tuon ng pansin na bakit Yung iba-ibang mensahe. Yung mensahe. bakit iba-ibang seasons, bakit iba-ibang kulay, isang answer ay dahil may mga iba-ibang mensahe. Okay, mensahe sa buhay, mensahe ng buhay ng pananampalataya. Kasi hindi naman lahat pataas, hindi naman lahat pababa. Mayroon ding ipinanganak, mayroong kamatayan. So, iba-ibang mensahe. Okay, maganda yan mga kapatid. So, tuon ng pansin nga, seasonal talaga ang buhay ng pananampalataya. Okay, buhay kasi. Okay, seasonal. Okay. Number 3, number 4. Sige nga, take note tayo ito. Maganda kasi correct ang answer na yan. Okay po. Okay, number 4. Sino po? Bioli, may pinakita po si Sister Arlene, mawalang galang Sister Bioli, may pinadala po si Sister Arlene. May mensahe po, pakibasa mo po Sister Bioli. Ako lang po talaga yung Saglit lang po, saglit lang po. Ako talaga nagmamadali. Sige po. Saglit po. Ang sabi po, para po mas kilala natin ang Diyos at tayo ay lumago sa pananampalataya. Okay. So to know more God and then to increase, okay, to have improvement of our faith. So maganda yan, no? Yung ibig sabihin, hindi lahat kasi nandito lang tayo, no? Ibig sabihin, dito lang ako, kontento lang ako. So yung malaman natin yung paglago, no? Yung paglago, yung matindi, no? Yung lahat na, kasi may papaakyat kasi, may pababa, may papaakyat. Yan ang buhay ng pananampalataya. Okay, hindi talaga sa plain. Plain, ibig sabihin patag lang lahat. Pantay lang lahat. Hindi po. Ano tawag doon? Monotonous. So, monotonous ang life po. Pag isang kulay lang, di ba po? Maganda, no? Yung pagtuon ng pansin, yung the improvement to look or to know better. The faith, the increase or the improvement of our faith. So, pataas ng pataas tayo, ibig sabihin papalago ng palago. Tapos, pagdating sa taas, pababa na naman. Yung mga ganyan. Kasi mayroong mountains of our life, o the life of our faith, there are mountains. Ano? Tapos, pagdating natin sa tuktok na naman, tugatog, kung anong sinasabi tugatog, bababa na naman. So, ganyan po, hindi talaga patag. Ito yung reality ng buhay pananampalataya. At hindi lang buhay pananampalataya, kundi buhay talaga ng bawat isang tao. Okay? So, yan, maganda yan. So, ibig sabihin, recognize natin, kilala natin, at natukma at akma ang ating mga sagot po sa mga ganyan. Buhay ni Kristo, number 1, nakatuong pansin doon. Number 2, yung sinasabing mga messages. Number 3, yung sinasabing iba-ibang selebrasyon. Number 4, yung sinasabi ni Sister kaning to know better, no? The improvement of our faith, and then papaakyat talaga, kailangan lumalago tayo, malaman natin natin paglago. Maganda yon. Okay. So, ibig sabihin talagang, anong tawag doon? Active. Ito yung active faith. So, active faith talaga na mayroong, lalo na sa karaniwang panahon, kulay na green, active faith ito na mayroong pag-asa. Habang umasa, o habang may buhay, may pag-asa. At habang may pag-asa, may pag-asa
may paggalaw-galaw, may mga improvement, may better life. So, habang may buhay, may pag-asa. At may pag-asa ka man, nakita natin may pag-asa, gumagalaw yan. Nagsisikap yan to make improvement of the faith in our life. So, talagang matindi yan. So, wow. So, wow. Okay, number 4. Number 5, sino pang gustong mag-participate yan? Kasi lahat ito ay ginagather natin. Correct lang ang answer ito. Kasi hindi lang isang answer po. Yeah. Ay, natake na tayo sa ating allergy. Napalibutan kasi yung sorry po. Bro, pwede po ba yung pag-aalala natin sa kwento ng pagliligtas ng ating Panginoon? Yan. Okay, isang answer din yan. Isang answer din yan. Di ba yung sinabing remembrance? Do this in remembrance of me. So yung do this in remembrance of me, sinabi dito sa supper, di ba? Yung salitang remembering, palaala. O alalahanin ninyo ang aking ginawa sa inyo. Do this in remembrance of me. Yung pag sinabi niya doon sa plate, no? Kasi yun ay pinaka-tugatog na yun doon sa last supper niya kasi mamatay na siya at alis. Yung do this in remembrance of me, hindi lang yun doon. Hindi lang yun doon. Buong buhay ni Jesucristo din. So, palaala ito. Oh, na hindi lang doon sa pit na yan, na tugatog na yan, na last supper, kundi alalahanin natin yung lahat ng mga sinasabi niya, lahat ng pinaparating niya sa magandang mga mensahe sa Ebanghelyo, lahat ng buhay niya mula sa kapanakan, lahat ng pag-improve ito, pagpapalago sa kanyang pagsubaybay sa kanyang mga apostoles. Paano niya, tinitrain, inensayo, sinasamahan upang lumalago ang buhay pananampalataya ng mga apostoles. Yung anong mga binabasa para alang-alang sa mga apostoles ay para din ito sa atin. So matindi, no? Yung sinasabing, tama yung si Sarah answer mo tungkol diyan. So, yung paalaala ito, lahat, no? Ang seasons na ito ay hindi kasi plain, yung sinasabi nga mayroong improvement to know better, umaakyat tayo, lumalago, tapos hindi to plain words, plain life o patag lang lahat, kundi talagang tayo po ay paakyat, pababa, paakyat, pababa. Kasi yan ang buhay ng bawat isang tao at buhay sa ng pampalataya. Okay, next po. Okay, marami nang nasagot po. Marami. Wow, purihin ang Diyos. O di ba? Ang ganda, no? Na talagang magandang may seasons. Hindi lang isang kulay. Kasi yung sinabi nga sa sagot kanina, kasi may mga selebrasyon, may iba-ibang mensahe, di ba? Ang gandang may seasons. Balik tayo. Balik rin natin ito lahat. Kung walang seasons, okay? Di ba kung walang seasons, sinabi natin, kung isa lang ang kulay, kung isa lang ang selebrasyon, kung isa lang ang pagkain, kung isa lang ang palaala, kung isa lang ang putahe, yung mino. Sige nga. Di ba ang life, what is real life? Ibig sabihin, better than this? Wala. Di ba po? So, hindi talaga. So, tama lang at nakaayon ng kaangkop ang ginawa ang paggabay ng simbahan, mga leaders ng simbahan, ang nagkasundo na mayroon tayong measurement of the calendars of the church sa buong taon. At iba-iba itong seasons. So, maganda talaga. So, ang ating kasing simbahang Katoliko, well-organized at structured talaga. Kasi tagal na nga siya na nga sinasabi na ang simbahang Katoliko mula noon hanggang ngayon ay siya yung pinaka luma at pinakamaraming taon sa lahat ng mga na-organized, structured corporation, company, organization, foundation. Yung Katoliko lang po ang mula noon hanggang ngayon nga very organized. Grabe. So at talagang hanggang nag-organize ito, magkaroon ng bagong papa, another organization na naman na ibig sabihin napapatatag, napapatungan, nadagdagan. Grabe ka-organize. So, bakit po? In various, ito na, ang pagkakaibang seasons ay nagsabi din ito ng stability. Okay. Malalim, no? Malalim ba? Ipakita ko sa inyo. Yung mga sinasabi nating pag-changes ng panahon o kulay, nagpatatag din ito sa stability. Stability, kasi ang stability kasi, establishment, no? Establishment, ay nabuo na
anong tawag doon? May mga elemento sa isang struktura ng building ay maraming mga elemento iyan, hindi lang isa. Isa lang parte. Okay, hindi lang. So sa lahat ng pag-structure natin sa organization ng well-organized na simbahan, kasi hindi naman tayo kalooban ng Diyos iyan. Binigay ng Diyos iyan ng Espiritu Santo para ganito ang pag-guide niya sa simbahan. So kaya nga nagkaroon tayo ng iba't ibang seasons. Ang ganda, no? Ang ganda, inorganize tayo ng Diyos na ganoon. Kasi masaya ang buhay Kristiyano pag mayroong kasayahan, at malungkot din ang buhay Kristiyano pag mayroong kalungkutan. Di ba? Makisabay-sabaw. Yung sabi, makisabay-sabaw. Makisabay-sabaw ka naman. So, wag kang mag-alove. Wag ka naman mag-others diyan. Mangingiba ka diyan. Wag naman. O, di ba po? Di ba? Ang saya, no? Makisaya ka pag may kasayahan. Malungkot ka kasi may kalungkutan. Wag kang mag-others diyan. Ay, nagsayahan siya tapos nalungkot ka diyan. O, di ba? Others na yan. Makita ka agad at malata ka nga. Kakaiba ka ngayon. Bakit? Ay, nagkasayahan ng community. Nagkasayahan. Tapos ikaw ay malungkot. O, di ba? Nalata tuloy. No, ibig sabihin, maganda din yan. Maganda din yan kasi hindi naman natin, hindi nga robot eh. Yung tao hindi nga robot. Yung sinasabing hindi robot, ibig sabihin, mayroon talaga ang tao na pagsabay sa panahon. Okay? Sa various nga panahon. Ay stability yan. O, ito yung sinasabi. Sabi nga nila, bakit moody-moody ang tao? Hindi siya stable. Paligtarin natin. Totoo ba talagang hindi stable pag moody ang tao? Di ba malalim? Hindi yon. Sabihin ko kayo, sinasabi nga natin kanina, maraming kulay, iba-ibang seasons, nag-means ng stability. Dito tayo sa example, ang tao ay moody-moody. Okay, hindi parehas, di ba? Okay, kambya-kambya, changes. Okay. Dahil sa changes na yan at saka moody, totoo ba talaga yan ang buhay ng tao na hindi siya real, hindi siya nag-means ng stability? Ala, di ba malalim? Stable ang tao, ang real na tao ay stable sa kanyang changes, sa kanyang mood. Nakuha na niyo mga kapatid? Ala. Bigyan mo ako isang tao na talagang parihas lang at ganun din ang mood niya, ay magpakumbaba lang yan, ay imposible. Hindi yan real na tao. Ala. Stable ang tao na mayroong changes. Bakit po? Kasi real na tao eh. Tao ka, hindi. Tao, anong tawag doon? Ang Diyos lang ay, sa kanyang stability, ang Diyos ay hindi magbabago. Ay tao. Tao tayo sa ating reality. Ang tao ay, sa ating stability ay may panibago. Ala, malalim na ba ating pinag-usapan mga kapatid? Kinukumpara na natin ito ha. Papataas ng pataas na yata tayo. Okay. So ibig sabihin malalim o malawak, ibig sabihin hinahamon ba ang inyong pakikinig ngayon sa pag-isip? Pag-isip, di ba? Nag-isip di man kayo, di ba? Oo nga, no? Hindi kayo nagsabing gano'n. Pag moody ka, pag may changes ang buhay mo, diyan ka stable. Kasi real man ka. Ang Diyos, kumpara sa Diyos, ang Diyos po ay hindi matitinag, hindi magbabago, kasi Diyos siya, perfect. Ay diyan stable ang Diyos. Ay yung stability ng tao, stable ang tao sa kanyang natural nga kalikasan. Ala. Sige nga. Sinong gusto mag-follow up po sa ating mga discussion? Kaya nga seasons, we enjoy with various seasons because we are stable to recognize these gifts given to us by God, to know the various things around the world, and we cannot be considered robot or artificial intelligence, di ba? We cannot be dictated by anyone because we are stable of these graces, di ba? Kasi tingnan natin balik tayo sa mga gabay, biyaya ng Diyos. Nagbigay ang biyaya ng Diyos. Okay. Pag nagbigay ang biyaya ng Diyos, tayo tumatanggap at tatanggapin natin. Real yan, real, kasi kailangan natin. Sa pagbibigayan at sa pagtanggap natin, okay? Stable ba ang tao diyan o hindi? Di ba? Ang connectivity natin sa God, na siyang magbibigay ng mga biyaya, at yung connection naman natin from ourselves nga nangailangan tayong biyaya at kailangan natin tanggapin, stable ba tayo diyan o hindi?
Pag hindi ka diyan tumatanggap kasi may nagbibigay, hindi ka stable. Di ba? Yun na nga eh. So you are not real person if you don't need God, if you don't receive and recognize that gift. You're not stable in your faith. Okay, babalik na tayo sa ating faith ha. So lahat pong reality sa tao, tanggapin na, aminin na, at diyan tayo stable. Pag mangingiba ka, ay naku, ano ba talaga ang life of the saints? Okay, lives, yung buhay ng mga santo, ano ba talaga? Stable sila sa spiritualidad. Stable din sila sa pagiging tao. Ayun. So, ibig sabihin, patas balanse ang buhay po. Basta yung sinasabi ng Diyos, nasa kalooban ka ng Diyos, kasi Diyos siya, at ikaw ay tao, nasa kalooban ka ng Diyos. Angkin mo, aminin mo, at mamumuhay ka ng maayos. Basta mamumuhay ng maayos, ha? Sa kalooban ng Diyos, sa tama, hindi sa kamalian, hindi sa mga, basta nasa kabutihan. At lahat ng itong umiiral na kabutihan, ibang moods sa ating mga kabutihan, pagmamahal, stable tayo dyan. Kung magkakasala man, tanong, ito na naman. Dagdag na namang tanong. Palawak tayo, palawak. Okay. Pag nagkakasala ka, stable ka ba nga tao o hindi? Totoong tatao ba ka o hindi? Kasi ang sabi kasi sa stability, establish, no? Ibig sabihin establish. Ibig sabihin, nakatayo ka sa iyong paa bilang tao. Pag nagkasala ka, stable ka o hindi? Hindi. Di ba stability din iyan? Kasama din yan kasi parte ng buong pagkatao, being human. So kaya nga, iba yung magsabi, hindi na kailangan nga, hindi nga kailangan sabihin na hindi tayo, I am not perfect man. Hindi na yun kailangan, never mention. It's obvious. We are man, we are woman. Hindi talaga tayo perfect. So hindi na kailangan i-mention yan. Tanggapin natin, ganun talaga tayo. Diyan tayo naging stable. Diyan tayo naging totoo bilang tao. Okay? Bakit napunta tayo dito? Kasi related to sa ating sinasabing variety of our faith. Okay? Sa stability ng ating pananampalataya na iba-ibang kulay. Medyo Rosy. La Poca Perugini è arrivato? Non lo so, uno di loro che sono Qua, tre. sì. Bakit po salire quarto piano? Okay. Okay. So, mga kapatid, bakit napapunta dito? Anong relasyon sa gospel dito? Okay, balik tayo sa gospel kasi baga nalayo tayo. Bakit nga nilabas natin ito? Balik tayo sa gospel. Sa gospel po, mayroong mga panauhin. May propeta, may pinadala, may ubasan. Di ba? May kanya-kanyang role. Kaya nga nabuo ang parabola. At yung sinasabing sa ubasan, mayroong anong tawag doon? Nag-alaga kasi pinubayaan ng Diyos, namamahala, nag-administer, ibig sabihin, nangangalaga, no? Ibig sabihin, taga sunod lang tayo kung anong iniwan natin ng Diyos. O sige, alagaan mo ito, sa'yo ito, ipinagkatiwala ko sa'yo, pinagkatiwalaan lang tayo. Pinagkatiwala ito ng Diyos. At doon sa pinagkatiwala ng Diyos, mayroon pong mga improvement. Yung sinasabing, ay lumago, anong tawag doon? Lumago, no? Improvement. Ibig sabihin, nag-ani ng maayos, nag-gain kung businessman yan, kung businessman sa lupain, sa agriculture, ay talagang, pero later on, siningil. Siningil kasi, later on, padala na, singilin na, at maraming mga pinatay kasi ayaw na. Nangingiba na ang tao kasi pumasok ang kasamaan ng isip. Natural. Itong version ng parabola na ito, okay, itong version ng parabola na ito, natural, direkta ito literal sa mga Hudyo kasi sila unang mga tao sa panampalatayang Hudyo, ang silang pinili ng Diyos, ay sila yun nakadirekta ito. Kaya nga sa bandang huli sa talutot sinabi, nga pinaringgan sila ng Diyos, kaya nga gusto na nila patayin si Jesus. Maghanap sila talagang paraan nga papatayin si Jesus. Kasi sa kanila yung pinaparinig. Sila yung nagpatay, sila yung lahat. Okay. Di ba? Ang ganda, no? Sa lahat ng mga eksena na ito, nangyari lang ba ito sa mga Hudyo? Okay, klarado ha. Literal ha. Sinundan natin ng istorya. Mangyari lang ba ito sa mga Hudyo? Hindi. Applied ito sa lahat ng mga tao. Kaya nga sinasabi natin na kahit man hindi man sila nakabasa ng Biblia at tayo nakabasa ng Biblia, hindi ito applicable lang sa mga Hudyo.
Itong parabola ito. Ang buong parabola po, applicable sa Pilipinas, sa nangyari sa Pilipinas o hindi? Ala. Dahil sa application nito, ibig sabihin, different times iyon sa Old Testament at new times o modern times natin ito sa Pilipinas. Nangyari o hindi? Maraming pinatay, may pinagkatiwalaan, may niransak, ninakawan. Di ba po? Nangyari o hindi? Nakita niyo buong parabola? So, hindi ito ibig sabihin, hindi lang ito na-retain ng panahon na iyon at hanggang ngayon. So, maganda talaga. It is a present and continuous renewing of the seasons of God. This is the time of God. The time of God before and the time of God today in our country. Grabe. So, grabing parabola, no? Balang araw, sisingilin ng sisingilin talaga. Kaya nga, maraming nagtakip sa mga nakawan, ransak ng money, sa mga tao namang sa pira naman ng taong bayan yan. Mayroon talagang sisingilin. Sisingilin ng sisingilin. Ay, bali, muna-una, pinapatay mo na, pinasok mo na sa bilangguan, lahat-lahat. Singilin sila ng Diyos. Kaya nga hindi tayo magko-curse. Hindi tayo magko-curse, mga kapatid. Ipagdasal lang natin ang sitwasyon natin sa Pilipinas. Kasi nangyari sa Biblia. Kung anong nangyari noon, ganun din. Kasi we are also called by God to be followers, to be holy. We are called to be a chosen people. Okay? Kasi kanya-kanyang lahi, kanya-kanyang nasyon, tinatawag naman tayo na maging pinili ng Diyos. Ano ba pinili ng Diyos? Ibig sabihin, yung nakisama, nakiayon sa kalooban, sa kagustuhan ng Diyos. Ay hindi. Tapos itong mga professionals na mga leaders natin, nga ginawa itong mga masama, ginawa ng mga masama, ay talagang sisingilin sila ng Diyos. Kaya nga, hindi naman tayo sisingil, hindi naman tayo magiganti, magdasal lang tayong mga kapatid. It is not waiting for God will punish them. It is praying that these persons will convert before the time comes for the judgment of God. Importante ito, mga kapatid. Magdasal tayo kung ano mang nangyari sa ating bayan, sa ating bansa, sa mga leaders, kung ano-ano mang ginawa nila ngayon, laban sa ating bilang mga tao, chosen people, kasi chosen people in a sense, na we are chosen people because we are baptized, we are children, and to follow the will of God. And these people, professionals, maintain with that good judgment, with good laws. Later on, they don't accept this method of God. We pray for them, not for the judgment of God, and they will wait until the judgment of God comes. We will pray for them to convert themselves before the judgment of God will come. Di ba po? Maganda, no? Magdasal tayo po na sila ngayon sa magang panahon nila magsikap at magkaroong malay. Swift na, change na your life before the judgment of God, kasi mas masahol, mas matindi yung parusa ng Diyos. Kasi kung isang nakaw lang ng bilyon, ano yung sinasabi? Ay, nako, kung ang Diyos ang magalit, matindi. Diba? Ano yung sinasabi sa Diyos na magalit? Yung Diyos na magalit sa Old Testament? From the first generation up to hanggang ang dami, no? Generasyon, no? Pag ang Diyos ang magalit. Anong ibig sabihin? Ipinaparating ng Diyos, ganun kahaba ang kanyang pasensya, ganun kahaba ang kanyang pagmamahal, nga ang buong sangkatawan ay namamalasikita niya, nagpapasakit siya sa krus sa magitan ni Kristo, namatay siya para sa atin. Ganun kahaba po ang kanyang pag-unawa niya sa atin. Tapos, ganun din ang katumbas niya kung siya ay magalit. Tapos sabi naman, hindi naman mag-judge ang God. Oo nga, hindi nga hatol ang Diyos. Sino ang hatol sa bandang huli? Babalik sa kanila yung sinabing salitang karma. Kung ano ang itinanim, yun ang ananihin. Anihin. Ibig sabihin, kung nanampalataya sila, tanggapin na at sumunod. Pag hindi, talagang sila pa rin sa kanilang pagtakwil na hindi pagsunod sa salita lang, sa bibig lang, nabasa nila o hindi naman sumunod. Ayun po, the same nga gawain, the same nga asal nila na masama at napapamasama sila sa bandang huli. Kasi hindi naman ang Diyos hatol eh. Hatulan ka talaga by your own
works, by own words, by your own asal, o ano pa yan, mga ugali na hindi nakakayon sa Diyos. So matindi, no? Kakaiba ang Diyos sa ating gospel ngayon, na kung siya man ay for the meantime nakikiusap, nagpadala. Ano yung nagpadala? Nagbigay ng panahon, nagbigay ng halaga. Ibig sabihin, nagbigay pa ng chances. Tumalikod ka at bumalik sa sa iyong loob sa Diyos. Pag hindi po, balang araw, matapos mang grabe na kasalanan na pinaparating natin sa Diyos sa magitan ng ating kapwa nangailangan, kapwa pobre, kapwa may sakit. Tapos ganun ang ransack or ganun ang given na ginagawa ng mga leaders na ito na hindi nila pinaparinggan. Babalik ng babalik yung sinasabing salita ng Hindu karma. Nasisingilin talaga sila kasi ito yung itinanim nila at yun ang anihin. So hindi po ang Diyos humatol o hahatol sa kanilang gawain. Hatulan sila ng Diyos. Pero hindi natin yan ipagdasal na gano'n. Pagdasal natin nga before that coming of the last, kung hindi man last judgment, before that coming of the last means of God to let you convert. Please convert now. So we pray for that. Lord, we pray for the enlightenment of these persons, professional persons, leaders of our country, that before the judgment of God, that they will change. Magbabago na sana. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Maraming iba na yata ang relasyon natin ngayon. Maraming salamat po. Sige po mga kapatid. May mga katanungan pa po ba kayo? Pero po, mga kapatid. O yung may mag-share po. Sir Bioli, ako po. Nasa labas na Sige ako. po. Brother Ike, yung tanong mo kanina, ano ngayon ko sasagutin, yung sanabi mo na stable boy yung may mga changes. Nabasa ko din yun ang ganda nun. There is no permanent things on earth except changes. Yun ang permanente, yung may pagbabago. Ano bro? Pero pinakamaganda, ay yung mga changes. Stable yan. Kasi kung permanente yan, ang tawag doon stable yan. Bro, Yes, dahil yung mga changes, pero supposed to be, kagaya nga nanto kanina ni Sister B, but parang maging disciple ni Jesus. Ang pinakamaganda talaga yung magbabago tayo to become a better person na talagang true disciple ng ating Panginoong Jesus. Na pero sabi nga kung may mga pagkakataon man tayo nasablay, unang-una na si Tarpen Magsino. Ang mahalaga yun, nandun ka yung kuwan, kakahiya naman kay Lord. Yung babaro ang akin. Pag yung parang, kumbaga ako nasala sa binaryo, kumbaga, ang binaryo po yung release ng train kung tawagin. Nakakabalik na kakahiya naman sa Panginoon. Ayan po, pag ako nagpapatatoy, gusto ko sarili kong buhay para sarili ko ito ang aking journey. Ayan po, Brother Ike, salamat po. Salamat. So, yung maganda yon, yung term pala na yung sinasabing permanent. So, dahil permanente yan, amayin natin yan. Stable ang buhay natin yan. Totoong buhay yan bilang tao. Yan. Pag hindi ka nasarilis na ganun, ay parang nahirapan kayo yan. Sa wikang Italiano, para lang tayo nagpapabella figura o good image. Ano bro? Hindi realita. Hindi totoo. Ibig ko sabihin. Yes, sister. Thank you, sister. Talaga, no? Na marami na nakarinig, no? Na-affirm, confirm sa iyong binasa o sa mga authors na yan. Ang ginawit nilang salita, permanent. Okay. Pag may permanente, ay talagang stable ka dyan. Totoo yan. Real life yan. Okay? Talaga, purihin ang Diyos. Amen. Glory to God. Sino pa po mga kapatid? Share po tayo. Kasi minsan nga sa usapin, no, sa usapin sa grupo or sa individual. Kasi mayroon talagang tao na palagi kong ma-meet, no? Malagi kong ma-meet. So, parang hindi ito nagalit. Yung mga ganun. Gagalitin ko nga. Yung mga ganyan.
Kasi parang hindi ito magalit. Talaga hindi magalit. Ay, hindi pwede yan. Kailangan lumabas nga ang iyong pagkatao. Yung mga ganun. Pero testing lang mga kapatid. Eh talaga nagalit naman. O di lumabas. O di tao ka pa rin. Ibig sabihin, that is changing. No? Changing yourself. Aminin. Okay, tanggapin. Nga we are only permanent in our change. Talaga. Brother Ike, halimbawa din, yung sinasabi mo kanina, balik uli ng kauntiha doon sa season ng liturgical, ano? Kasi realidad din na, dito tayo, mayroong season tayo dito sa Italy, mayroong inverno, mayroong autumn. Ngayon lang dadalawa na, pagtapos ng inverno, ito na yung autumn summer na Di ba? Dahil pag tayo laging tag-inverno, naku po, hindi na lagi na tayong nakamakapal na jacket. Samantalang ngayon, tayo nakakapagsuot na ng maninipis, madali na magbihis. Ibang season naman. Tayo ng dati, susunod. Ano, brother? Ay, ba? Salamat. Okay nga. Mismo nga ang Tapos, bilang panahon. tao, Yes, tapos tama yan. bilang tao din, sige. Tapos bilang tao, siyempre may panahon din tayo ng pamimighati. Pag tayo halimbawa ay nabigo o tayo ay may mga pamilya halimbawa nawala, panahon ng pagdurusa, pero may panahon din ng saya, panahon ng lungkot. Hindi natin madi-distinguish kung ano yung saya kung hindi tayo nakakaramdam ng minsan dumarating sa buhay ang kalungkutan. Yan ang awit. So, yun. Sa madaling sabi, kung sino man magtanong sa atin, ang ganda ng Katoliko bakit? Kasi may seasons kami. Kayo, wala kayong liturgy, wala kayong ibang liturgy, wala kayong ibang seasons. Ang ganda ng pagbasa namin ng Biblia kasi may seasons tayo. Ang ganda, no? Kasi kung puno na lang panay ng basa ng Biblia at the same lang yan, ay talagang magsabi ka talaga, ay inaantok ako, napagod ako magbasa ng Biblia. Pero pag may seasons, doon ka maka-participate sa readings ng Bible. Matindi. So, parang talagang ganda-ganda talaga pag may seasons. Liturgical seasons. Matindi, no? Sa bawat natural na buhay sa tao, sa panahon, sa tempo, may winter, spring, summer, mayroon talaga. So, we are natural. We are natural. Pag hindi ka natural, yun ang sinasabing, hindi ka na stable, hindi ka natural. Hindi mo na inaamin, hindi mo sinabuhay ang kasiyahan ng bilang tao. So, maganda kasi bilang tao, tanggap natin na may seasons tayo. Ay, buhay. Huwag salungatin ang seasons po. Okay? Kasi mahirap salungatin ang seasons. Palagi na lang winter, naka-summer ngayon. Hindi naman. Huwag naman. Huwag salungatin naman. Makisabay sa seasons. Yung sabi na, hawak mo ang beat. Pag hawak mo ang beat, hawak mo ang microphone, makisama ka na sa sayawan. Di ba po? Kantahan, sayawan. Okay. Okay, maraming salamat mga kapatid. Bro, Oy, sister. lahat po ng season, pinakikita po may pagkakaisa ang lahat ng sumasampalataya. Walang exempted. Yan na nga maganda. So, makisabay sa the same nga release. Kung ang release ay nailihis, ay sira na yung release na yan. Sira ka na diyan. Yung mga ganyan. No? So, kung hindi ka na normal, yung mga hindi to normal. Yung mga ganyan. Mahirapan tayo dyan mga kapatid. Sige po mga kapatid, may katanungan pa po o share. Wala na po ba? So, yun, nabigkas natin ito kasi ibig sabihin, nakisama tayo sa seasons at nagumpisa na naman yung pag-uusig, yung paalaala sa sitwasyon sa buhay ni Jesus, lalo sa ating ebanghelyo. Nagmula sa kasulatan, tapos mga propeta, tapos kung sino ang mga ipinagkatiwalaan, at darating na talagang sa dulo, papatayin naman si Jesus. Okay po? Nag-umpisa tayo sa buhay Kristiyano ng panampalatayang karaniwang panahon. Maraming salamat po.
Purely ako po, may pa-call ulit. Brother Sige po. Ike, una ang pasalamat sa Panginoon, ano? Pero talagang ako at alam ko mga kasamahan din dito kung nagagalak talaga kami dahil ewan ko mga kapatid kung napapansin niyo ano, si Brother Ike, the more na nagbabahagi sa atin, the more na parami ng parami ang kanyang nakakain na ipapakain sa atin. Di ba sinabi nga, pagka ang kaloob ng Panginoon ipinamamahagi mo, lalo itong pagyayamanin ng ating Panginoon. Brother Ike, God bless talaga. God bless. Tayo po Salamat. may mga invited na speaker, ano, mga full-time, alam na natin full-time, ano. Pero si Brother Ike, ano, siya po ay mayroon pong, ako mas gusto ko po ang kung ano, may katuwang sa buhay. May kabiyak, mas gusto ko po yung kabiyak ay sa asawa parehas ang kahulugan. May kabiyak siya pagkatapos may work na maayos, pagkatapos nasa buhay paglilingkod, di ba Brother Ike? Salamat at ikaw ipinadala ng Panginoon dito sa Friends of the Bar. Amen! Amen! Salamat po, salamat. So, purihin ang Diyos kasi madakila ang Diyos sa ating buhay. Yes po. Tayo ay lingkod lamang at sana hindi sana namawain ng Diyos sa atin nga malusog tayo at magkakarinigan tayo lagi-lagi dito. Purihin ang Diyos. Salamat po. Sige po, baka meron pong magpapasalamat. magpapasalamat. Sige po mga kapatid. Hello po mga kapatid. Magpapasalamat lang po ang ating sister community, faith defender, kay Sister Fel Mansino. Maraming salamat sa support. Okay, salamat Sister Fel at sa lahat ng mga nagpaabot ng love offerings din para sa ating gawain dito. Para sa mga speakers po, may love offering tayo. Love offerings din para sa sinasabi nating anong tawag doon, the whole year anticipation natin. Diba, mayroon tayong whole year na once a year o once a year na mga sinasabi nating mga outreach program. Mayroong nag-love offering na inalaan yan, nagpadala para sa love offering na yan kasi mahirap na doon natin sa November, December magsabi. Kaya nga in-anticipate na natin ito na mag-contribute tayo. Pero sinasabi nating love offering pa rin yon. Ang pag-ipaabot natin ito sa ating treasurer, sabihin natin na ito yung love offering for that contribution for the year para po ma-advance na ang sinasabing panawagan na love offering para sa mga outreach program na hindi natin mahirapan. Madali na lang na sabihin nga pagdating ng November, December, masabi natin, okay, mayroon na tayong total amount for that. Kunti na lang. No? Kung may kunti, kung may sobra, ay matindi yan. Mas malalo pang ibang lugar na matuunan ng pagbigyan ng outreach program. So madaling magprograma po sa mga sinasabing kasi na-advance na. Marami kasing mga kapatid natin dito na anong tawag doon, nagsubaybay at nagbigay din sila sa intention na yan. Love offering ito para sa speakers. Okay, kada speaker may love offering kada buwan. At mayroon ding love offering na i-advance na namin ito na love offering paging funds, no, advance funds for that outreach program at kung ano-ano pang mga outside for the speakers. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat sa mga love offerings po. Okay po, maraming salamat po. Wala na po bang hahabol? Maraming salamat, Brother Ike. Magre-reflective song na po tayo. Yes, thank you, sisters and Sister Christine. Thank you po. Nandiyan Sister Christine o Sister Violeta pa rin.